So hi guys, ako nga pala si Dr. Ligue Brian Holish Capal. So nakikita niyo naman na wala akong dalang resume, di ba? Siguro magtatakal tayo ng about sa professional thinking pag nag-a-apply ka or pagka tapos mag-graduate, kung ano yung mga dadalhin mo, kung ano yung mga ballpen na kailangan mo. Siyempre kung magkano yung mga pamasahe na papunta sa mga bagay na gusto mong puntahan kasi kailangan mo yun di ba? Kailangan mo mag-work kasi you need to pursue the things that you wanted to say, di ba? For example, may dream ako na ganyan. May dream ako na puntahan ko itong favorite place ko kasi gusto ko mag-work di ba? Gusto ko magtrabaho. And syempre, at lastly, sana marami kayong matutunan sa vlog kong to. Okay? So, let's start. So, first guys, kapag nag-resume tayo. So, what's the meaning of resume? Syempre, kapag nakita natin resume, it's your own biodata of yourself, di ba? For example, may nag-apply ka sa isang company na pwede mong applyan na may suitable job ka na inaral mo sa school na pwede mong i-apply sa kabilang school. Kasi it's a matter of perspectives na kailangan ng skill sa trabaho. Kailangan ng magandang insights na pwedeng malaman ng HR employer mo, di ba? Kasi bago ka mag-apply ng isang work, kailangan master mo lahat. For example, sa accounting, di ba? From the word itself, accounting, kailangan may ballpen ka, di ba? Siyempre, kapag wala kang ballpen, hindi ka makapag-notes ko na meron doon sa school mo na pinupuntahan mo, di ba? Kasi kapag nag-notes ka kasi, you need to clarify the things that you wanted to say, di ba? So, for example, accounting. So, ano nga ba meron sa accounting na pwede i-apply sa resume? So, yung pwedeng i-apply na accounting na pwede sa resume is your biodata, di ba? Just like this. Yan, biodata. Yan yung nagpapakita ng bagay na kung saan ikaw ay talented sa lahat. Na, ay ganyan, marami ang certificate kasi nakatapos ako ng kolehiyo. It's my own perspectives na pwede ko ilagay lahat ng workshop na inattend ako nung mga college days pa ako, di ba? Unlike nung high school ka. Kasi nung high school ka kasi is just a junior high school dream na pwede ka mag-apply na into a high perspective jobs which is college, di ba? Tapos next, syempre yung hindi mawawala dito, yung siguro yung work experience. Kasi when we say work experience, ayan yung mga bagay na natutunan mo sa school. For example, nag-OJT ka sa ganyan, pwede ba siya ilagay sa resume mo or hindi siya pwedeng ilagay sa resume mo? Kasi, yung ginawa ko kasi, nilagay ko talaga yung work experience ko bilang as an OJT staff sa UE, which is naging cum laude naman ako nung school namin, di ba? Kasi naging organize ako sa lahat. Naging formal ako sa mga bagay na pwede kong i-apply sa sarili ko, di ba? Just like yung pagiging malinis sa katawan. Kasi first thing foremost, kailangan nyo yun kapag nag-apply kayo, di ba? Yung malinis sa katawan. Kasi kapag sinabi natin malinis sa katawan, ibig sabihin nun, kailangan hygienic ka. Nagtututbrush ka, nag-aayos ka, and syempre yung mabango, di ba? Kasi it's a matter of perspective na kailangan yun ng magiging boss mo, di ba? Kasi kapag hindi ka gano'n na hindi ka nag-aayos, hindi ka nagsusuklay, hindi ka nag-aaral, syempre, di ba? Sa tingin mo ba papasa ka kung wala kang co-curricular activities sa school mo? So you need to, kasi di ba? So next, yung syempre yung ano pa ba hinahanap sa HR? Something na alam mo na, yung seminars attended at syempre yung mga educational background mo, kung saan ka nag-aral, kasi interviewing ka doon. Syempre magde-demo din ako kung paano illustrate, tsaka mag-demo kung paano nag-interview ng isang bagay as an HR. Kasi ako, bago ako graduate, I have an experience in HR and interview necessities about sa mga trabahong gusto mag-apply. Kasi nag-HR din ako ng company namin wherein nangingilala talaga ako. Kasi kapag di ka nangingilala, tendency nun, parang di ka human resource. Kasi parang you're shifting to a job na hindi naman talaga para sa'yo. Diba? Kasi ako naging HR ako na pwede kong i-master's degree, di ba? Kasi kapag may master's degree ka kasi, pwede kang maging presim ng isang company wherein you can be a Toblerone of every perspectives of the of your resume possibilities, di ba?
Diba? From the way itself praising, ikaw yung pinaka-high class din sa company na pinagkakatiwalaan. Kasi kapag hindi ka pinagkakatiwalaan at di ka nag-master's degree, for sure, siguro, ligwak ka, diba? Kasi, from the way itself praising, ikaw yung pinakamagaling sa lahat. Just like in Ateneo, De La Salle, UST, PUP, at syempre yung UP. Yang limang yan. Kapag wala ka siguro dyan, siguro, mas galingan mo pa. Kailangan mong mas makilalin sarili mo, di ba? At mas innovate pa sa magandang perspectives ni Darcy. So, kasi yung Ateneo kasi, number 1 yan na kinukuha ng mga corporate office. Alam niyo kung bakit? Siguro, mayayaman sila, na pwede sila makipagsabayan, di ba? Sa mga labas, sa mga social life, di ba? Kasi pag, from the way it's at Ateneo, mga high class luxury yan. From the way it's high class luxuries, sila yung pinaka expensive na school na ay ganito kapag nag-aral ako sa Ateneo. Feeling ko matalino na ako kasi 'di ba? Respetado, 'di ba? Siyempre pangalawa naman yung De La Salle. Bakit naman De La Salle yung pasok sa corporate job? Kasi grabe, magagaling yung De La Salle sa lahat. Sobra. Kasi napansin ko yung De La Salle kasi yung mga foreign students na pwedeng i-apply doon. Syempre, lahat nandun na, diba, sa De La Salle. Kompleto doon, mga branded books, branded literatures, at syempre yung pagiging advanced ng technology, diba? Technology, kasi importante yun eh. When we say technology, kailangan mo maging media sa lahat, diba? And next, UST. So, bakit nga ba UST? Diba? Yan. Siguro, empowered sila sa lahat for being automation student na ay grabe, graduate ako ng UST, exclusive school ako graduate, Catholic school pa. Syempre, ang sarap sa feeling nun, no? Parang lahat ng mga sikat na Pope nandun sa UST, just like Pope Francis, di ba? Yung Pilipino na naging Pope din ng Roman Italy, which is, di ko kilala kung sino, basta i-search nyo na lang, di ba? So next, UP. Bakit UP? UP is one of the greatest thing kasi balita ko maraming mga bird passers and bird top notches which pwede mo ilagay sa resume mo kasi it's your own asset na kapag bird passer ay syempre pwede ko ilagay sa resume ito bago ako mag-apply kasi you need to, di ba? It's your own asset na grabe ang sarap sa PD na nakapasa ako sa bird exam, di ba? So next, PUP. So dito kalatang matatalino dito, alam niyo yung mga kahit mahirap ka, di ba? Parang walang plastic talaga na halo. Kasi sa private kasi compared sa public, yung private kasi, 'di ba? Mga social, mga plastic, totoo naman, 'di ba? Yung pinag-uusapan ka. Sa public kasi parang they are working hard just to pursue their dreams. Kasi galing kasi ako ng private na nag-shift sa public. Kahit nga ako nung una, 'di ba? Nag-shift ako nung private nung una kasi sobrang mayayaman yung klase ko, 'di ba? Wala akong makitang mahirap talaga unless na kaya mo makipagsabayan sa kanila, 'di ba? From the way itself, mga latest iPhones, latest cameras, 'di ba? Latest books na pwede mong ikumpara. Kasi sa public kasi kulang-kulang pero matatalino sila, 'di ba? Kasi they are working hard for the better, 'di ba? For the better community of every each and understanding of us, 'di ba? Kasi kapag public to private, siguro private talaga. Kasi ayun yan, panalo talaga yung private, UST, Ateneo, De La Salle, UP, and PUP. Yan limang yan, di ba? Isipin mo kapag nakagraduate ka dyan, napakaswerte mo. Kasi sobrang hirap makapasa sa UP. Grabe, kahit ako, kung ako papapiliin, siguro, pipiliin ko talaga is Ateneo talaga. Well, kailangan ko rin maging choosy sa lahat kasi Ateneo and De La Salle are the most empowered jobs na kapag graduate ka nun, corporate job ka kagad, diba? Swerte mo, diba? Kasi unlike sa PUP, UST, kailangan pa ng matinding interview sa magaling ka talaga, diba? So next, so bakit nga ba tayo nagtatakal nito? Siguro, as an bird top notcher in the corporate sector is yung pinaka-highest of all nations. Siguro, para sa akin, kailangan siya kasi asset mo yun, diba? MVP ka sa lahat. So, kailangan ko rin mag-vlog kung ano yung natututunan ko, di ba? Na pwede ko i-share sa inyo, di ba?
kitang-kita naman, no, na magaling ako sa lahat, na ako yung professors, 'di ba? Na pwede mag-consult ng mga thesis writings nyo, na pwede nyong, ay Kuya Rico, ipaturo po sa thesis kasi kailangan ko po, 'di ba? May professional fee din ako din syempre, 'di ba? Kahit mga 1.5, 'di ba? 2.5, and the highest professional fee of mine is syempre yung ikakampanya ko yung ano nyo, yung mismong business nyo, 'di ba? From the word itself, 100,000, 200,000, 'di ba? 500,000. Eh syempre yun yung ano ko yung market ko, 'di ba? As an CEO of RFCL System. So guys, ano nga ba pwedeng matutunan sa resume? Syempre, siguro yung pagiging pagiging formal mo, just like this. Kasi bago ka mag-apply ng corporate job, kailangan mo na formal attire. Yan. Nakikita nyo ba guys? Kasi kapag may formal attire ka, make sure na malinis ka and syempre malinis yung konsensya mo sa kanila. Kasi ikaw mismo yung makikisama dun sa trabahong pag-a-applyin mo. Yan o. Kitang-kita naman na polo shirt talaga. Why polo shirt? Kasi sobrang expensive nito, di ba? Sobrang a golden rule dito kapag naka-polo shirt ka. Ibig sabihin nun, ay grabe, nakatapos ako ng pag-aaral. Ang sarap, grabe, sa feeling na nakagraduate ako sa PUP Ateneo de La Salle, which may dream school, di ba? Di ba? Sarap sa feeling, di ba? Yan. And syempre, next, kailangan ng, syempre, matinding pants, di ba? Yan. Basta anything pants ang magmukhang formal yung suot mo, yan. Kasi ito kasi, pwede siya maging matchy-matchy dito sa sa suit mo, na pwedeng maging corporate suit before you graduate as an HR activities, di ba? Kasi ako naging HR talaga ako sa lahat, kaya alam ko yung mga bagay na papunta ka pa lang, pabalik na ako, di ba? Yan. Kailangan hindi ka pwede naka-shorts, hindi ka pwede naka-makeup, di ba? Bis bakla, di ba? Kailangan ka lang, formal attire. And syempre lastly, yung wala akong sapatos dito. Basta anything na sapatos na pwedeng mag-suit dun sa pinapormahan mong job. Kasi it's your own decision na ikakaganda ng buhay mo, di ba? Kahit ako din naman gusto ko masenso, di ba? Peace. Tsaka next, resume. Yan. Ay long brown envelope tsaka ballpen. Why do we need this ballpen? Kasi kapag na-observe ka, pwede ka kagad mag-contract signing, di ba? Sarap sa feeling. Di ba? Job interview pa lang. Interviewin ka na kung magaling ka ba, kung bakit ikaw yung pipiliin namin para maging asset dito ng company. Siyempre, isasagot mo yung pinaka-the best mong sagot, diba? Which was a very confidential in every society. Kasi marami ka kompetensya na hindi mo pwede i-share sa iba, diba? So, yun na lang. Diba? So, ano pa ba meron sa resume? Siguro yung lagda. Kasi kapag may lagda ka sa dulo, pipirmahan mo yun, diba? So, you're supposed to treat yourself very right. Kasi, kailangan mo makipag-ugnayan sa ibang tao, di ba? From the word is pangalan, address, telephone number, di ba? Kailangan mo yun kasi kapag wala kang cellphone number na what do you call this? Na-aksidente ka kunwari, wala kang cellphone number. So, importante yun kasi pwedeng matawag yung contact to be reached mo, di ba? Kaya kung may resume, di ba? Kaya may nakalagay na place of birth, di ba? Guardian to be called, di ba? So yun, di ba? So resume, yung ibig sabihin ng resume, yung pangingilala mo sa sarili mo, di ba? So yun guys, sana marami kayong matutunan sa vlog ko ngayon guys. So goodbye. So don't forget also to like my Facebook page on Records Travel Vlog. So lahat ng travel vlog ko, makikita nyo doon, di ba? Lahat ng mga ginagawa ko, syempre makikita nyo yun, magbasa-basa na kayo, di ba? And syempre, yung Request Storyline na vlog, magbasa-basa kayo kung ano yung mga gusto yung matutunan sa akin na pwede nyo i-compare sa iba, di ba? Syempre, don't forget also to follow my Twitter, di ba? May Twitter din ako kasi kailangan din makapagsabayan sa tao, di ba? And Instagram at rbrianaldrich11. So, thank you guys. Salamat sa pakikinig. Sana marami kayong matutunan sa akin at syempre, marami kayong matutunan na lesson bago mag-apply. Goodbye guys! I love you.